Dalawang Pinay caregiver kritikal matapos matamaan ng missile ang building na pareho nilang pinagtatrabahuan sa Israel dahil sa mas lalong tumitinding kaguluhan doon laban sa bansang Iran. Natiling kritikal ang kondisyon ng dalawang Pilipinong caregiver sa Israel na nasugatan sa airstrike ng Iran. Nakatira sa isang apartment building ang dalawang caregiver na tinamaan ng missile. 6 ang nasugat ng OFW sa airstrike kung saan 4 ang nakalabas na ng ospital matapos magtamo ng minor injuries. Gumanti ng airstrike ang Iran matapos ang tinatawag na preemptive attack ng Israel sa kanilang military asset. Dahil sa insidente, humiling na ng repatriation ang 13 OFW sa Israel. Sinabi ni Philippine Ambassador to Israel Eileen Mindiola na pinag-aaralan kung maaaring ilikas sa Jordan o border ng Egypt ang mga Pilipinong gustong umuwi ng Pilipinas. Pinag-aaralan din kung kailangang magpatupad ng voluntary o mandatory repatriation sa halos 30,000 Pilipinong nasa Israel. The only way we can move them is via land border with Jordan or with Egypt. And with this, we're working together with our embassies sa Amman at saka sa Cairo. Chine-check namin pwede bang bukas ba yung border. Tapos kino-consider namin din yung length of time ng travel. Tapos i-consider din namin safe ba yung ruta. Pero ang OFW na si Neo Lee Murphy ayaw pa rin umuwi ng Pilipinas dahil sa takot na mawalan ng trabaho at nababahalang maiwan ang alaga sa Israel. Sa ngayon, medyo malayo po ako at saka medyo okay pa naman yung workplace ko. Siyempre, bilang sa katanda ko na to na nag-aalaga, parang ayaw kong iwan. Kaso lang, pag if it's life-threatening, talagang I don't know, only God's will kung what will happen. Kahapon nakauwi na ng Pilipinas ang 18 Pilipinong na stranded sa Dubai dahil sa shutdown ng mga airports sa Israel at Jordan. Ang mas nakakalungkot pa dito, karamihan sa mga kababayan nating OFW sa bansang Israel ay hindi missile ang kinakatakutan kundi ang kalagayan o sitwasyon sa Pilipinas na daratnan nila na walang pera na hindi kagaya sa sinesweldo nila sa bansang Israel. At siguro sa sitwasyon na ganito ay ayaw nilang iwan ang kanilang mga alaga na napamahal na sa kanila. Paalala lang din sa mga kapwa ko OFW na habang may pagkakataon tayo na nagtatrabaho sa ibang bansa, lalo na dyan sa bansang Israel na malaki ang kinikita nila or sweldo, ay magtabi kayo, magtayo kayo ng negosyo sa Pilipinas para hindi kayo takot na umuwi sa Pilipinas kapag ganitong sitwasyon. Dahil may ipon kayo at may pinagkakakitaan. Dahil malaki man ang pera nakikita nyo dyan kung buhay naman ang nakataya. Pero hindi ko sinasabi na magsiuwian na kayo sa Pilipinas. Ang gusto kong sabihin na hanggat may pagkakataon kayo, hanggat maayos ang kalagayan nyo, na kapag wala pang gera, ay magtabi kayo, magtayo kayo ng negosyo sa Pilipinas at ng kahit anong pagkakakitaan. At sikapin nyo kahit papaano ay makaipon kayo ng medyo malaki. Dahil sa Pilipinas naman, kahit wala kang idea, basta may kapital ka at diskarte, tiyak ay aahon ka.